aprobado na sa third and final reading sa Kongreso ang Universal Social Pension. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ba ito? Makakatulong ba ito sa ating mga senior citizen? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Ang Universal Social Pension ay financial na tulong sa government buwan-buwan para sa lahat ng ating lolo't lola. May pension o wala, lahat kasali. Pero yun nga po, hindi pa po ito tuluyang batas or ganap na batas, kaya hindi pa po nagsisimula ang financial assistance na ito. Pero once na maging batas ito, magkano ang ibibigay na financial assistance? Sabi po sa bagong batas na ito, all senior citizens ay mabibigyan ng 500 monthly stipend which will increase to 1,000 pesos po within 5 years since enacted into law. So yun nga po, once na maging batas na ang Universal Social Pension, may 500 pesos na extra po kayong makukuha on top dun sa SSS or GSIS pension na nakukuha nyo monthly. Lahat ngayon ay gustong malaman paano mapapasali sa senior database or listahan. Remember po na ang mga programa ng senior citizen ay nailipat na sa NCSC or National Commission of Senior Citizen. At dito po ay hinihikayat na mag-register ang lahat na 12 million senior citizen sa bansa para pag naging batas na ang Universal Social Pension ay kasama kayo sa mga mabibigyan or makikinabang. Kung kayo ay nakaregister na, maganda po yan para wala na kayong gagawin. Pero kung hindi pa kayo nakaregister, nandito ang Tita Eda's page para sa step-by-step guide. Kaya tapusin ng buo ang video para sa dagdag kaalaman. Bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ni Tita Eda, make sure na mag-subscribe kayo para every time na may upload ako ng new video ay manonotify kayo. Currently po as we speak ay meron ng mga naka-registered na senior citizen na almost 5 million po sa ncsc.gov.ph po. Pero kahit ganun po, hindi pa rin po lahat ng senior citizen ay nakaregister. So atin pong i-discuss kung ano ba talaga ang NCSC registration at kung ano po ba ang mabibenefit ng ating mga senior citizen. So ayun na nga po, ang Senior Citizens Data Form or SCDF po ay ang official na registration form na ginagamit ng NCSC para po sa registration. So ito po ay 4 parts na dapat pong sagutan ng ating mga senior citizen. Usually po kayo talaga ang mag-fill up ng form, pero just in case po mahihirapan kayo, is recommended na dapat family member nyo po ang mag-fill up ng registration form. Dahil marami pa rin po ang hindi nakaregister sa NCSC, madaming gustong malaman ano nga ba ang magiging benefit nila pag nag-register dito. So according sa National Commission of Senior Citizen or NCSC, it has been mandated or required po na dapat ang mga senior citizens sa ating bansa ay mag-register dito dahil ito ay may mga programa na maaring mag-improve, develop, and protect the well-being of each senior citizen. And by this po, all senior citizens are invited to register with NCSE and participate in developing programs and activities that are beneficial to all the senior citizen. So heads up lang po sa ating mga senior citizen na hindi po ibig sabihin na pag nag-register na po agad dito ay kasali na sa lahat po ng cash assistance katulad po ng social pension. Currently po sa social pension ay ang mga indigent senior citizen lamang po ang kasama dito at meron nga po yung kaka-approve nga lang which is yung expanded Centenarian Act na yung 80, 85, 90 at 95 years old ay mabibigyan naman po ng 10,000 pesos. So,
kailangan po nakaregister kayo dito sa NCSC para makasama po kayo sa listahan. At eventually po, pag nagkaroon na naman po ng iba pong cash assistance para po sa specific na grupo po ng senior citizen, ay mas madali po kayong mabibigyan dahil nakaregister na kayo. According nga po dito, sabi, what is your responsibility when you register? What is the obligation of NCSC when you register? As I have mentioned po, ang responsibility ninyo pag nag-register is to make sure na tama, correct ang mga details at information na inyong isasubmit po para updated ang record nyo sa personal profile ng NCSC po. And by providing information, NCSC will be able to design its program and activities personally for you and providing you assistance suitable for your specific need and condition. At lastly, what is the obligation of NCSC when you register? So, by registering po, NCSC acquires the information dataset to be used in the validation of each registrant. It is the obligation of NCSC to protect and secure the information obtained from the registration form. So, ayun nga po ang importansya ng pagre-register po sa NCSC para mapabilang po kayo sa programa na mabibenefit po kayo in the long run. So, hopefully nga po lahat ng senior citizen na magre-register nga po ay mabibigyan ng mga cash assistance or medical assistance po na makakatulong po para sa lahat. Kaya sa mga hindi pa po nakakapag-register hanggang ngayon, dahil nga po 5 million pa lang po ang nakakapag-register, ay halika, panoorin po ang next video clip at i-guide ko po kayo kung paano mag-register po. Ito na nga po ang step-by-step guide. So, ang una pong niyong gagawin ay pumunta sa google.com po at isearch ang ncsc.gov.ph at i-click po ang link na yan. Next po, pagpunta nyo sa page, ayan po yung eksaktong makikita nyo, may yung numbers po ng registrants for the day. As we speak po sa paggawa ko ng video na ito, nasa 5 million registrants na po. At i-click nyo po ang register now. At eto po ang next page. Make sure po yung may word na register now and be counted, i-check nyo po yung box. At eto nga po ang una nyong makikita, nakalagay po is Online Senior Citizen Data Form New Application. At yung first part po is yung identifying information. So ilagay nyo lang po yung pangalan nyo, una po yung last name, tapos first name, tapos middle name, at yung number 2 naman po is yung address nyo po. Ang next naman po na dapat i-fill out ay yung birth date. So, yun po ilagay nyo po yung month, date, at year. And then, next po would be yung birthplace. Tapos, kasama din po yung marital status nyo, religion, sex at birth, contact number, email address. Pag wala po, ilagay na lang no email. Tapos, FB Messenger name, ethnic origin. Tapos, tinatanong din po yung language spoken, tsaka yung OSCA ID number nyo, at yung GSIS o SSS number nyo, at kung may TIN number po kayo, tapos yung PhilHealth number nyo, at yung SC Association ID number, at pang number 17 is yung other government ID number, employment or business kung meron po, tapos current pension, tapos capability to travel. Next naman po ang family composition. So ito nga po, ilalagay nyo naman po yung name of your spouse. So ganoon din po, last name, first name, middle name, and then next po yung name of your father, and then yung pang number 23, name of your mother. At next din po yung name of your children, if applicable,
nga po ilagay po yung mga information nila like complete name, occupation or trabaho, income, optional po edad, kung nagtatrabaho po ba, at yung pang number 24.a other dependents po ilagay din po yung mga information. So just in case po na hindi kasya yung sa children nyo po. Next naman po is yung number 3 dependency profile. So dito po lalagay nyo yung living condition. So lagay nyo po kung kayo lang mag-isa or kayo ay nakatira with your mga apo po. Kung may partner pa po, in-laws, ganun po. Tapos yung number 26 living condition, check nyo po kung applicable yung no privacy, overcrowded in home, informal settler, no permanent house, high cost of rent, o kaya po longing for independent living, quiet atmosphere, or others, specify nyo po yun. At pang yung 4 na category naman po is yung education or HR profile po. So, tinatanong din po yung highest educational attainment nyo po, piliin nyo po kung saan po yung nararapat po. Tapos next would be yung specialization or technical skills, lagay nyo rin po. Tapos pong number 29 yung shared skills, yung community service, at ganun din po involvement in community activities po. Ilagay nyo rin po kung ano yung applicable. At pang-5 po na category is yung economic profile. So ilalagay nyo rin po yung source of income and assistance. Pili po kayo kung saan po dyan relatable. And then yung 32.a assets, real and immovable properties. And then yung 32.b assets, personal and movable properties naman po. At kasama rin po kung meron pa po kayong monthly income, in peso po dapat yan, Philippine peso. Pero optional po tong item na to. Tapos yung number 34 naman, problems or needs commonly encountered. Check nyo po kung ano po yung applicable. At yung pang 6 na category naman ay yung health profile. So yun nga po, sagutan po kung meron kayong medical concern, yung blood type, tapos dental concern, physical disability, and yung tatanungin din po yung social, emotional, kung ano po yung mga feeling nyo po. Ganon din po yung health problems, ailments, like kung may hypertension ba kayo, arthritis, piliin nyo lang po doon sa box na yon. Tapos ganun din po sa visual concern at ganun din po sa hearing condition at yung area of difficulty po. Tinatanong din po sa form is yung mga list of medicines for maintenance. So ilagay nyo rin po dyan at ganun din po tinatanong din if do you have a scheduled medical physical checkup? If yes, ang sagot nyo po doon, when is it done? So piliin nyo lang din po yung sagot doon. So ayun na nga po ang part na kailangan nyong i-upload ang inyong OSCA ID and photo attachment po. So make sure na yung OSCA ID nyo po, pipicturean nyo po yun. Isisave nyo yung file para i-upload or i-attach po dyan sa unang box. Next naman po is attach your latest photo po. So yung pinaka-latest po na dapat ang size ay 2x2. As much as possible po kung pwede pong white background, the better po. At i-attach nyo rin po or i-upload nyo po yung picture nyo. At next po is yung passkey number. So pinapagawa or pinapakreate po kayo ng passkey number or your PKN. So kayo po ang gagawa nito. 4 digits po ito. So i-enter nyo po yung PKN tapos re-enter nyo po ulit. At yun na nga po, ang susunod is confirmation to allow the storage and use of my personal data. So, meron pong nakalagay dyan, this is to certify that. So, you just need to check po yung mga boxes lahat dyan. At kung meron pong tumulong sa inyo na i-fill up itong form, ilagay nyo po yung assisted by yung pangalan, tapos ano po yung relationship nyo po dun sa nag-assist sa inyo. Tapos, pag okay na po, proceed to submit na. Tapos yan po ang lalabas, reviewin nyo muna yung mga information nyo kung tama po yung pangalan nyo, yung address, phone number, email, stuff like that po. Tapos kung tama naman po,
At yun nga po, kung tama din po yung ID na na-upload nyo, meron lang po siyang warning na nakalagay na check all your entries before submitting them. Editing the data is complicated as it demands rigorous time to correct. Kaya make sure po na i-check bago po talaga ito release submit, at sabi na hindi na po mababago ang record kung na-submit na. Pero just in case nga po na nagkamali, pwede po kayong mag-email na makikita din po doon sa page na yon. So ayun na nga po, may tanong na, are you sure that the record is correct and ready for submission? So i-check lang po yung box tapos submit now. At yan po ang masusunod na makikita nyo na message na congratulations, naka-indicate po yung pangalan nyo at sinasabi na you have successfully submitted your application for registration, at makikita nyo rin po yung registration reference number or RRN po. So dapat po i-keep nyo po yung RRN na yan para pag mag-validate po kayo, kailangan po ang details na yan. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!